CR break po muna tayo and water break ng 2 Pasensya minutes na, Doc. po. Pasensya na po, Doc Leia. Sige lang po. Sige po. Utang ka na rin ng May 30 work din po minutes. kasi ako ng 1 o'clock kaya nag-cut na po ako sa inyo. Thank you. Yan. Water break po muna and CR break. Okay. Good morning po sa lahat. Morning pa naman, no? 11:30. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So, ang subject po natin ngayon ay General Studies in Community Chaplaincy. So, sino po yung mga nag-pass ng assignment po? Laka. Kami po, ma'am. Sa Yung yung quiz, questions, Doc? Opo, yung quiz muna natin. Yung sa assignment po, hindi natin siya itatakel, no? Pero yung sa quiz po natin, Sa quiz pa na. yung 1 to 5, 1 to 5 na ma'am. quiz. Yan. So, sagutin po natin yung 1 to 5 na quiz at yung mga hindi po nakapag-send ng answer nila, wala na pong chance po yon, no, sa score, sa 10 points. Kasi, Ma'am, nakapasunar ba ko, ma'am? 2 points each po yon. Yan. Kailan po yung ma'am? No, last Sunday po. Last Sunday. Ay, oo. Nasend na Opo, pala. yung quiz natin na 1 to 5. So, sagutan po natin, no? Ano po yung 1 and 2? Excuse, ma'am. Excuse, ma'am. Opo, Sir Noel. Nag-send na ko, ma'am. Wala lagi ni mo na tanaw, ma'am. Okay lang po yun, sir. Basta nakita ko yung mga pangalan ninyo, nilista ko na. Na-send Okay, ni-scan ko kasi ang dami-daming mga sa GC natin pati Okay. Basta once nakita ko na yung mga pangalan na send. Ma'am, ako ang assignment ma'am napas ko sa Hindi po 1, 2, 3? 1 to 3 ma'am. Hindi po ito yung true or false. Ito po yung quiz natin mismo nung last Sunday. Yung support? Wala mi Yung tungkol sa chaplaincy. Wala mi ma'am. Yan. Wala mi anak, ma'am. May anak ma'am nag-anniversary Hindi mi. po nakapag-send ng answer. Sorry po, hindi po wala nang chance, pero bawi na lang po kayo dun sa sa isang assignment na binigay ko sa inyo, yung about chaplaincy. Yan, describe na lang po ninyo inyong mga plans and inyong legacy, yung gusto ninyong iwan na history sa history ng chaplaincy. So 1 and 2, ano po yung sagot? Pastoral and spiritual care. Ay, sino po nakasagot ng tama? Support and presence, ma'am. Support and presence, ma'am. Support and presence. Opo, support and presence. Yan, makikita ko naman po doon sa mga sagot ninyo doon, no? Kung sino po yung mga actually may na-checkan na po ako. Yan, presence and support, kaya PS, di ba? PS. Para mas short, meron tayong Ma'am, paano pag spiritual counselor po? Spiritual counselor, pwede ba Ay, yun? hindi po. Kasi yung pinaka-role po natin yung sinasabi natin na pinaka-role, presence and support. Kahit na hindi na tayo makapagsalita, basta andun yung ating presence. Andun din yung
Yung support naman, makita nila na basta andoon lang tayo kahit na hindi natin alam yung paano natin sila suportahan o words na dapat natin sabihin, basta andun lang tayo, presence and Okay. support. Yan, number 3. Ano po sagot number 3? Sino po yung Martin original Detour. na Martin Detour po. sino Martin. po? Yan. Martin Detour. Martin Detour. Martin Detour po. Yan, Martin Detour. And opo. Number 4, Capella ano or po cake. sagot? Capella or Dibal. Capella, or actually, ang gusto ko doon marinig, Capella. yung English, yung ano po, yung cape. Di ba yung cape, yung kapa. Yan, kasi yung capella, yun na yung word na yung tao na mismo na may dalang cape. Yan, capellary, capella. Yan ang tawag sa. Actually, yung capella, isang maliit na church sa Spanish or sa Latin, di ba? So, number 5 po, dito halos lahat, walang tumama. Ano po number 5? Yung mandated reporting. So, reviewin po natin, no, yung mandated reporting. Yung mandated reporting po, yun yung, di ba po, ang topic natin ay confidentiality. So, hindi ka pwedeng magsabi talaga kahit kanino. Yung confidential na sinabi sa iyo ng iyong counseling. So, kailangan secret lang, di ba? Pero, Okay lang yung ano, ma'am? magiging- Confidentiality, ma'am? Opo, Pag confidentiality ang answer, okay lang? ano po? Confidentiality ang answer? Confidentiality. Breach of confidentiality. Pwede ba? Pwede rin siya, ma'am. Instead of mandatory. Opo. Hindi, pero hindi mo naman siya masasabi na breach of confidentiality. Kasi if buhay na ng tao yung at stake, yon, may bata na na-rape, pero sabi ng magulang, wag mo nang sabihin, chaplain, kasi ayoko mapahiya yung anak ko. Pero nakita mo na yung bata kailangan nila ng justice. Di ba? Kailangan ipaglaban. Or merong pinatay, pero sabi wag na lang i-report kasi ganon. O kaya naman, yung counseling mo, sabi niya, pagkalabas ko rito sa kulungan, may papatayin ako. Tapos nalaman mo kung sino yung gusto niyang patayin, yun, pwede ka maging mandated reporter. Yun, kasi may buhay na ng tao na nakasalalay o namimiligro. Yun, kaya yun yung mandated reporting o reporter. Ma'am, anong answer nun, ma'am? Kahit na ang sagot doon, yun nga, ito na yung sinasabi ko, yung mandated reporter na pwede mong magsalita ka, especially sa mga authority or sa harap ng judge, pwede ka mag-witness kasi napatunayan mo at talaga matibay yung iyong ebidensya na may mamamatay na tao sa sinabing secret netong tao na counseling mo. Or merong bata na pinatay o ni-rape o inaabuso na kailangan mo siyang tulungan. Yan. Anything na secret na sinabi sa iyo ng iyong counseling, pero alam mo na papatayin niya yung ibang tao o papatayin niya yung sarili niya mismo, kailangan po i-report yon. Yun yung tinatawag na mandated reporter. So ma'am, confidential and sensitive information, yun po ang sagot. Hindi nga. Actually, Baka confidential tumama. yon and sensitive. Pero pwede mo siya witness dun sa words na yon. Yung words Copy na po, nag-copy. your counseling na yan. Ay, diba? Yun. Kasi kung yung nanay ang nagkwento sa iyo na yung anak niya ni-rape ng kanyang stepfather o kaya ng father, kaya i-secret yun. Kailangan mo yun, i-report yun. Kasi merong bata. Choppy po kayo, ma'am. Choppy. Hindi na po naintindihan, choppy. Wala na po.
Hila po ang signal niyo, ma'am. Reporting ay tungkol sa bata. Mag-check lang ako ng wifi. Yan. Hello, yan po. Malinaw na po ba ako? Opo, ma'am. Opo. Hello? Ma'am. Yan, Yes, ma'am. malinaw Yes, na po. Ayan, Yes, thank you. ma'am. Nawala na ulit. Over po yung aming ano. Ayan po, meron na. Opo. Malinaw Yes, na ma'am. po. Yes, Malinaw ma'am. na. Yan. Okay. So, naintindihan na po nyo yung mandated reporting po. O may tanong pa po. Kasi napaka-importante po ng topic na yan. Yung Okay na po, no? Understood. I understand. Okay, Hindi so lang mag-proceed na po tayo. Apo. Opo. Proceed na po tayo sa topic natin ngayon about suicide. Consent and support. about tungkol. Ano po? About Nakikita niyo na po ba? Yan po. Okay na po ang ating slide. Opo, ma'am. Yan. Responding to emergency call-outs. Yan. Napag-aralan na po natin to, yung emergency call-outs. big screen lang po. Hello. Apo. Tayong mga chaplains po ay ano po, tayo ay laging naka-on call, no? So on call po tayo lagi. At anytime, pwede tayong 24/7. tawagin as first responder. Malinaw po ako sa inyo? Malinaw po, ma'am. Yes, ma'am. Yan. Dealing with suicidal people. May naka-encounter na po ba kayo na nag-suicide? Yung sa mga friends ninyo, relatives, or yung talagang connected sa inyo? O, Hindi pa po, ma'am, pero may nakita po ako sa news. Opo, sa news. Yung sa community po ninyo, meron na po ba kayo nabalitaan? Wala pa po Meron- ma'am. Meron, Meron, meron na, ma'am. Meron na, no? ma'am. Okay. Pamangkin ko po. Yun, Sa okay. amin naman po, ma'am, sa kapitbahay namin, ma'am, nalaman po namin patay na po. Ay, nag-suicide na. Sayang, no? Hindi ka pa chaplain nun, Sir Randy, no? Sana Nabasag naagapan. ng ulo. Kaibigan ko dati yon, pero balita na lang po nakarating sa akin, pero hindi rin po ako makapag-responde kasi nga bedridden nga ako eh. Opo. So ngayon po ay malalaman na natin paano natin gagawin, ano? So quick quiz natin po, ito yung nagpasa po sa akin. Lahat po ba kayo nagpasa? So ito po, malalaman ninyo yung inyong kung tama kayo o hindi, di ba? Yung number 1, 2, 3, tatakil natin siya ngayon. Yan. According to World Health Organization, 1 million people die each year from suicide. So napakarami, no? Kulang pa nga po itong 1 million na to kasi habang tumatagal, mas marami pa talaga yung dito lang sa Philippines, dito lang sa area namin sa Muntinlupa, dun sa mga grupo ng mga friends na mga players ko, ay may mga nagpapakamatay. Ilang beses na nagkaroon ng suicide, mga teenager dito sa high school dito. So suicide is one of the leading causes of death around the world, attributing to 1 in every 100 deaths. So yung 100 na namamatay pala daily, yung isa doon ay suicide. Di ba po? Yan. So suicide, ito po tandaan nyo lahat ha, i-quiz na naman natin to. Suicide is a permanent reaction to temporary problem. Last sem po, yung mga binigyan namin ng board exam na 1 to 100 na exam, hindi po nila nakuha masyado itong tungkol sa suicide. So, marami pong mga nagkamali dito sa multiple choice, no? Suicide is a permanent reaction to a temporary problem. Bakit po tinawag na permanent reaction? Kasi temporary lang yung problema mo, pero tinapos mo na yung, alam po, yung buhay mo. So permanent ka na patay.
permanent na yung iyong reaction, permanent na yung iyong pag-solve sa iyong problema. Samantalang ang problem mo ay temporary lang. And any suicidal statements or attempts must be taken seriously. Say an individual confides in you and state that he feels suicidal, you should do everything in your field of expertise to help that individual. So tayo pong mga chaplains, ano po, kailangan maging ready tayo, maging aware tayo, malinaw yung ating mind kung totoo na ang iyong kausap, ang iyong counselee ay magpapakamatay or not, di ba? So lagi po tayong aware na ito ba totoong magpapakamatay, ito ba hindi. So you should do everything in your field of expertise to help that individual, including advising him or her to seek professional help immediately, no? So wala naman tayong kakayanan, hindi naman tayo psychologist, pero ang tanging magagawa natin kapag may kausap tayo na nais na niya magpakamatay, wag po natin yan i-take for granted or not seriously. Kailangan, parang ibang klase itong batang to, nagdo-drawing siya ng kamatayan, nagdo-drawing siya ng mga simenteryo, ng mga krus. Itong taong to, habang kausap mo siya, kasi counselor ka, kausap mo siya, at na-find out mo na meron siya mabigat na problema, and then habang kayo nag-uusap, natitake note mo na nagdo-drawing siya ng krus, ng kamatayan, ng tao na lumuluha, ng mga maiitim na bagay, ng mga satanas, mga ganyan. So, ma-realize mo na hindi biro ang sinasabi ng counseling mo na talagang gusto na niyang gumive up sa buhay niya. No? So, kailangan immediate na response po tayo sa kanya. Yan. Ayun na naman ito. Ano po yan? Suicide is the act of intentionally taking one's own life. It can be caused by a variety of factors, including mental illness such as depression, bipolar disorder, schizophrenia, substance abuse, trauma, chronic pain or illness, trauma, and social isolation. So, maraming mga factors, no? Bullying, relationship problems, financial difficulties, and other reasons po, no? Other stressors pa. It can also be influenced by a combination of biological, psychological, social, and environmental factors. So yung suicide po, madalas nababalitaan natin, nalalaman natin, yung mga nagsisuicide pagka broken-hearted. Pero sa ibang bansa, lalo sa Japan or sa Asia, no, sa Korea, pagka talagang down sila at bagsak yung negosyo nila, talagang parang hero sa kanila yon na gumive up na lang kaysa ipaglaban pa yung hindi na nila kayang isalba pa na negosyo nila at nagpapakamatay na sila. Yung iba naman, talagang required sila na magpakamatay na kasi hindi sila papatayin ng mga dapat pumatay sa kanila, so sila na yung dapat pumatay sa sarili nila. So, ang daming factors kung bakit sila nagsisuicide. Karamihan din, sabi dito sa atin, yung mga binubuli. Ano pa ba yun sinabi dito sa atin? It can be, yan. Mali. Yan. Yan. May mga sakit na schizophrenia. Yan po, dapat natin babantayan din yan, lalo yung mga ibang matatanda. Recently lang po nabalitaan natin last December po, 'di ba, yung artista na si Ronaldo Valdez, no? Sino po nakabalita doon, no? Yung tatay po ni Jano Gibbs, na napakinggan niyo po ba 'yon? Napanood niyo sa TV? Opo, 'di ba? Opo, si Ronaldo Valdez. Hindi naman natin siya pwedeng i-judge, pero parang naisip natin kung totoo na ang cause ng kanyang kamatayan ay talagang nag-suicide siya, parang nakakalungkot po, 'di ba? Kasi parang hindi na bagay sa isang matanda na magpakamatay ka pa, knowing na pag ang tao ay tumatanda na,
nagiging mas malapit na sa Panginoon. Parang naiisip na natin na kailangan gawin ko na yung tama, gawin ko na yung ikaliligtas ko ng kaluluwa ko para pagdating ng Panginoon, or kung Catholic ka or ibang religion mo, yung alam mo na ikaw ay maaakyat sa langit at hindi sa impyerno or sa purgatorio, no? So, That's bipolar. hindi naman masyadong na-publicize, pero yun nga, na-rule out na yung suicide nga, di ba? So nakakalungkot. Alam naman natin na yung pag nag-suicide tayo, it's Social isolation. killing oneself, di ba po? Patay ka. At ang pinatay mo ay yung sarili mo. Malinaw po ba ako sa inyo? Humihina po yung aking internet. Malinaw po. Nagsisapi po kayo, ma'am. Hello? Sabi ko, pero killing oneself po ang... Okay na, ma'am. Ayan. Okay po. Okay, yan. Okay na po. Okay na ngayon. Clear na Ayan. po. So So malaking kasalanan po ba yung suicide? Sa tingin ninyo, sa ating faith, di ba po? Yes Opo. po. Thou shall not kill. Ano Ibig po ang sabihin, wala ka suicide? ng hope. Wala kang Opo, Jesus di ba? sa sarili mo. Opo, wala ka ng kapatawaran nun eh. Wala What kang if Panginoon. kung humingi mo na siya ng tawad bago niya pinatay ang sarili niya? May kaligtasan po ba yon? Ganun pa rin. Bawal sa atin mag-judge, ma'am, pero Oh. Muntik na ako dati, ma'am, nung maliit pa lang ako. Di ba? Meron tayo dito palang kasama na i-ano ko sana siya eh. Kung may time pa tayo, kaya maubos na ang time natin na next time po, no, si ma'am, kung pwede ko na sabihin yung name niya, hihingi mo tayo ng permit sa kanya na meron siyang suicide, no? So, next time, pakinggan natin siya para malaman natin kung ano yung nagpa-trigger sa kanya na gawin niya na mag-suicide siya at ano din yung nagpa-stop sa kanya. Yan. So, the jumper or man with a gun. Ito, napakaganda nito. So, tayo po, tinawag. Chaplain Noel or Chaplain Randy, Chaplain Maria. Meron po doon mama, nasa taas. At siya may dala-dala siyang baril. Magsisuicide siya, papatayin niya yung sarili niya. So tayo as chaplain, tayo yung tinawag. Pero of course, meron na rin mga sigurong barangay doon. Meron na rin mga pulis doon. O kung wala pang pulis, may barangay, may mga tanod. Pero tayo nga po yung nakilala sa community natin as first responder. Kaya parang tayo na yung parang pinakapare na alam nila na religious person na maaaring makahikayat dito sa tao na to na magsisuicide. So when approaching someone who is attempting suicide, a chaplain must approach with caution. Iingat po talaga tayo mga chaplains ha. Hindi tayo basta-basta pag tinawag tayo ay lilipat agad o pupunta agad dun sa eksena. Naalala ko po yung mami ko noon kasi copy na, ma'am. Wala. Wala, ma'am. Wala. Nawala ka, ma'am. Nawala ka. po yan. Hello, ma'am. Nawala ka, ma'am. Tinawag siya. Yan. Yan po, malinaw na po. Hello. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Okay na. Okay, ma'am. Okay na, ma'am. Wait lang po, no? Anin ko na lang. Hello, guro dito. Malakas kasi masyado ang hangin. So yung mami ko po, tumakbo siya doon sa mag-asawa na nag-aaway. At yung lalaki, Wala na, ma'am. Wala. Hindi marinig. ang asawa niya. Attorney pa naman yon. So, Okay, ginawa ma'am. ni ma'am, kinuha niya yung pang-istorya mo. Alam mo yung pang-istorya mo? Hello? Wait lang po. Wait. Mag-mute lang po ako.
Biglaan lang. Tapos babalik ulit. Sige ma'am, relax na sa diya ma'am. Okay na po ba? Hello? Okay na ma'am, okay na ma'am. Okay na po. Okay na, okay na. Malakas po yung hangin para umiikot yung wifi namin. So, ang nangyari po, si Mami, siya pa yung nasuntok at siya pa po yung inaway-away no ng mag-asawa. So, hindi po tayo dapat gano'n na lalapit agad. So, someone who is adamant in committing suicide can pose a danger to the chaplain as well as the emergency responder. Yan. Yan. Malinaw po ba? Malinaw Wait po. lang po. Okay ma'am, okay ma'am. Okay na po. Okay na. Yan. Sabihin nyo lang po, Okay no? na. Yan. Pakipatayin mo na yung mga ano nyo. Yan. So, naka-open. Yan. Wait lang po. Yan. Yan. Lumuwag po yung aming wifi kaya ano po. Yan. So someone who is adamant in committing suicide responder. If the person sees the responder as a threat, he or she may react negatively. So ano po yung dapat gawin natin, no? Pag meron pong magpapakamatay on the spot, magsisuicide siya, Paki-mute po. Wala gyapon imong signal ma'am. ay dahan-dahan lang yung Mute po ating sa ibang mahina. ano naka Hello, lahat po mahina. Teka lang po, magpalit na lang po ako ng... Okay, sa imuha ma'am. Sa imuhang problema ma'am. Ba't mo nga ako? Sige po, ano lang po, pero magpalit po ako. tapi. Sige, wait lang po. Sige ma'am. Yan. mga co-host po, please mute sa mga naka-unmute. Hello, malinaw na po ba? Malinaw na po. Yan. Malinaw na po. Yan. Okay na po. Sana hindi na magka-problema sa signal.
Nakikita niyo na po ba? Hindi na po ako magka-camera para po hindi na ako hindi humina, no? Okay, kana ma'am, clear na ma'am. Opo, Clear na ayan. po, ma'am. Okay. So, dito po sa suicide, pag tayo po may nakita tayo on the spot na magsi-suicide, hindi po tayo basta-basta dapat biglang lumapit o biglang hilahin siya o tawagin siya. Kasi anything na pwede na gagawin natin, magiging negative yan sa pag-iisip niya. Naiisipin niya na pipigilan natin siya or sasaktan natin siya or ipakukulong natin siya. Yan. So a person with a gun may instinctively turn the gun on the chaplain or the responder, then take his own life. When approaching the subject, remain calm, avoid excessive body movement. Yan. So, pag may dala po siyang barel at tinututok niya sa sarili niya, tapos ikaw na chaplain ka o responder ka, bigla ka lumapit sa kanya na parang pipigilan mo siya, it's either gawing kanyang hostage or unahin kanyang patayin kasi akala niya pigilan mo siya o sasaktan mo siya, then napaka-delikado po. Hindi tayo basta-basta kahit sabihin pa na kilala mo yung magsi-suicide, what if nakainom siya ng drugs? What if talagang firm na siya sa kanyang decision na yan, humina na naman po ako. Yan, firm na siya sa kanyang decision na patayin yung kanyang sarili. Sabihin niyo lang po kung humihina po ako ha. Yan. Bakit kaya ako humihina? Clear po, ma'am. Clear. Clear po. Okay. Sige ma'am, may problema ma'am. Yan, okay po. Yan. So, remain calm and avoid excessive body movement. So, ibig sabihin po, pag pupunta tayo dun sa magsi-suicide, yung kamay mo, it's either itaas mo na lang. Itaas mo yung kamay mo na parang sumusuko ka na taas. Then yung 2 hands up mo, di ba? Nasabihin mo sa kanya, wala akong dalang baril, wala akong dalang panaksak, wala whatever. At kalmante ka lang sa kanya na tawagin mo yung pangalan niya. So, wag na wag po dudukot sa bulsa. At wag na wag po hahawak sa likod. Kasi isipin niya, nadudukot ka sa bulsa, may dala kang kutsilyo, uunahan mo siyang barilin or kung ano man ang gagawin niya. So, kailangan po ay ingat na ingat ka o isipin niya na may dala kang posas, may dala kang tali, ihilahin mo siya. Kung gusto niya magpakamatay, gusto niyang tumalon. Yun nangyari po nung last time no, sa Manila na tumalon sa tulay. Dumadaan lang yung mga tao at nakikita lang siya sa traffic na sa taas ng tulay po, no? Walang makapigil sa kanya sa EDSA. Kasi hindi alam ng mga tao talaga kung ano gagawin. Iniisip ko nga din po sa sarili ko, what if ako yung andun sa kalsada na yon? Ano kaya ang gagawin ko talaga dun sa mama? Kasi andun na talaga siya sa labas na ng tulay at talagang ready to jump na po. So hanggang nangyari, ang daming tumatawag sa kanya, Manong, huwag ka tumalon, Manong, Manong. Ang dami pong tumatawag sa kanya ng ganon. So nakita niya na ang daming tao na na-excite, lalo siyang tumalon, lalo niyang tinuloy, di ba? Yung sa EDSA suicide po, yung tumalon sa bridge. So, sa ganong mga eksena, may nagsabi rin na kayang-kaya naman siya hilahin. Yung mga nakamotorsiklo, kung 3 sila, 4 sila, magtinginan sila at i-approach nila ng sabay-sabay, hilahin nila bigla. Pwede din naman gawin sana. Pero, unfortunately, wala pong nakaisip na isave yung tao, kundi itawagin lang yung kanyang pangalan. Kasi yung eksenang yun, talagang kahit sino po, siguro kahit tayo chaplain, hindi na natin siya ma-approach kasi ando na talaga siya sa labas na ng bridge. Ready to jump na siya. Di ba? Yan. So, such as the use of your hand when communicating with the subject may think that you are approaching him with the intent of preventing him from committing the act of suicide and may react accordingly and complete the act.
pagka napahiya po yung tao at nakita niya na pupuntahan natin siya para pigilan siya, mas lalo niyang mas lalo niyang tinutuloy, may react accordingly and complete the act. Talagang lalo niya itutuloy na mag-suicide siya. Kasi it's either napahiya na siya, marami nang nanonood at ayaw na niya mapagtawanan siya, or nakita niya may mga pulis, huhulihin siya pag hindi niya pa tinuloy magpakamatay, then nakita pa rin niya yung kanyang mga tao na kinaiinisan niya, yun ang nagtitrigger para lalo siyang magpakamatay. So, tayo na mga responder na chaplains, kailangan ingat tayo, lalapit tayo sa kanya, pero ang kamay natin, wag nating gagalawin. Makita niya na wala ka talagang hawak. The subject may think that you are approaching him with the intent of preventing him. Yan. Then, a Can I person... comment, ma'am? Ano po? Can I ask question? Sige po, Sir Randy. Halimbawa, ako nagiging chaplain, tas naka-wheelchair ako. Siguro, mag-ingat na lang ako sa sasabihin ko. Hindi naman siguro pwedeng, may kasama din akong magtutulak sa, halimbawa, kung may kausapin ako, dapat may kasama talaga akong magtulak sa wheelchair ko, di ba? Or it's either po, wag ka nang lumapit kasi baka ikaw pa yung itulak niya. So, andito po yan sa lesson natin. A person who is holding a gun to someone's head or is standing on the edge of the rooftop and threatens to jump is in full command of the situation. So, ito po yung nangyari, no, yung nasa bridge. Nasa full command siya ng situation. Siya talaga yung wala ka nang magagawa doon eh. Kasi siya na talaga yung may command niyan. Many times, a suicidal individual may feel that they have gone so far and must go through with act. The person may feel the possibility of incarceration, being held on a 72-hour hold, as well as a loss of career and reputation, di ba? Yan yung mga iniisip nila eh, na makukulong ako pagka hindi ko pa tinuloy ito, or may mga nanonood na o na-excite na sila kung gagawin ko o hindi ito. So, the more na lumalapit kayo, the more na dumadami ang tao, mas lalo siya na-excite. Kaya nagkakaroon siya ng full command sa sarili niya. Di ba? So do not deceive them, but reinforce the idea that nothing has occurred that cannot be undone. The most powerful tool you have as a responder is communication. Yan. Ito yung dapat natin matutunan talaga. Tayo mga chaplains talaga, master of arts in communication. Dapat alam natin paano tayo magsasalita, paano tayo yung words na talaga makakapagpalambot ng puso ng mga suicidal persons na ito, no? So, kailangan lang natin, ang pinaka-tool natin, yung mag-communicate. So, paano natin sasabihin sa kanya yon? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanya na mahal ka ng asawa mo. Baka kaya po siya magpapakamatay dahil sa asawa niya, di ba? Or ang iyong mga anak ay iniintay ka. Hindi mo naman alam na may mga anak. Chapi na po uli, ma'am. Chapi na naman po. Ala, ayan. Hindi ma'am, okay lang po. Yes po, chapi-chapi. Okay lang ma'am, okay lang ma'am. Okay na ulit. Opo. So, okay ra ma'am. Opo. So, wag tayong magsasalita ng mga words na hindi natin alam tungkol dun sa tao. So, wag tayong mag-iimbento na mahal ka po ng pamilya mo. What if wala pala siyang pamilya? Sige lang, tuloy lang ma'am. Baka dito sa Bohol lang. Opo. Sa Bohol lang kasi siguro ang mahina ang signal. Sige po. Opo. Yan. So parang the more na nagbabanggit ka ng mga bagay-bagay o ng mga tao, lalo siyang ma-excite magpakamatay kasi
sinabi mo sa kanya, mahal ka ng pamilya mo, ay yung pamilya pala niya, tinakwil na siya, or yung pamilya pala niya namatay na, o wala pala siyang pamilya na kinalakihan. So, wag na natin sila i-deceive sa mga kung ano-ano pang mga salita. Pero, kailangan matutunan natin papaano mag-communicate sa kanila through yung gesture natin sa kanya na parang nakikita niya na napaka-sincere natin na i-save siya. 'Di ba? Yung ating facial expression natin, yung ating kamay na nakataas, na parang nalulungkot tayo na hindi siya dapat magpakamatay kasi andito ka para sa kanya, na ready mo siyang i-save, 'di ba? Na tulungan. And syempre, most of all, bago tayo lumapit dun sa suicidal person na yon, mag-pray, 'di ba? Tayo naman mga Adventist talaga, ang pinaka number one natin tool talaga, yung prayer talaga sa Panginoon, na tulungan tayo na mailigtas yung buhay ng taong to na nasa binggit ng kamatayan at nasa kamay ng demonyo sa mga oras na yon, 'di ba? So yun po yung prayer natin and yung communication. Yan. So, attempted suicide, the do's and don'ts. Yan. When communicating with someone who is suicidal, be mindful of your body language. Yan na nga po, no? Yung paglalakad mo, dapat dahan-dahan, slow lang. Your body language can convey a message either positive or negative. So, slow lang yung lakad. Huwag kang bigla-bigla na, uy, naku, yan. Bigla kang tatakbo sa kanya na parang, yung talagang takot na takot ka pa, di ba? Dapat be calm. Avoid excessive body movement. If possible, get the person to mirror you. Yan. So, ano lang talaga, easy ka lang, kalmado ka lang, sincere yung mukha mo, tapos wala na masyadong body movements pa. Ang hakbang mo may iksi at mabagal lang sa paglapit sa kanya. Yan. Mirror. Ano ibig sabihin ng mirror? Sabi nga, kailangan yung person na yon ay mag-mirror sa'yo. Mirror is the process of calmly and emotionally connecting with the person in crisis and getting them to pattern your behavior. If your behavior is calm and peaceful, the person may unknowingly mirror your behavior. The eyes, ano ba ito? Hindi ko nabasa. Is to diffuse the crisis and to help the person see that the other person, ba yan? Ika lang po, no? Lumalabo yung aking, yan. To see there Idea are other is options. to Yan. The diffuse. idea is to diffuse the crisis and to help the person see that there are other options. Yan. Ano yung diffuse, no? Ibig sabihin, kailangan matanggal mo yung kanyang init, yung kanyang tigas ng kanyang desisyon na magpakamatay talaga. Kailangan i-mirror ka niya. Ano yung paano Wala na, putol na. Yan, Wala na signal. Wala na signal. Diyan po sa inyo. Sa iba po, malinaw po ba ako sa iba? Malinaw, ma'am, malinaw. Malinaw po, ma'am. Yan. Okay na po. So, Napakalinaw po, ma'am. Mahina po yung boses, ma'am. mahina ang boses. Opo, Klaro, yan. ma'am. Klaro man, ma'am. Yan. So, mirror, no? I-mirror na, kailangan yung suicidal person, mag-mirror siya sa'yo. So, paano yung pag-mirror? Paglapit mo sa kanya, dahan-dahan ka lumalapit sa kanya, kalmado ka, at sabihin mo sa kanya na, ito ako, sir, or ma'am, o tinataas ko yung mga kamay ko, wala akong dala na kahit ano, ha? At ako ay lumalapit sa iyo dahan-dahan, kalmado ka na nagsasalita sa kanya, tingin ka sa kanya, diretso sa mata niya, at kausapin mo siya na may ngiti, na parang peaceful ka talaga. Kailangan diretso ka sa mata niya kasi titingnan mo din yung hawak niya na instrumento, yung hawak niya, yung hakbang na mga paa niya na baka biglang humakbang siya patalikod at magpakamatay. Kailangan gagayahin niya yung ginagawa mo na tinaas mo yung mga kamay mo, tas eto po ngayon ay binababa ko na, wala akong dala. Pwede mong i-stretch yung mga kamay mo sa mga both sides ng kamay mo, ng area mo, na wala ka talagang dala. And then,
ah, obserbahan mo talaga siya sa kanyang ginagawa. And then, yun na, magsalita ka na sa kanya na, baka makakatulong pa ako sa iyo. Ano ba yung, ano ba yung, ano mo, parang, ah, ano ba yung iniisip mo ngayon sa mga oras na ito? Ganyan, di ba? Kailangan ano mo siya, i-approach mo siya na parang pakikinggan ka niya na sa lahat ng mga tao na nakikita niya doon, ikaw lang yung makakapag-diffuse sa kanya kasi yung pagiging kalma mo. So paalisin mo muna lahat ng mga tao sa paligid. Magsialis na po muna kayo, magsitabi po muna kayo. Hindi po niya gagawin niya, no? It's either iparinig mo pa sa kanya na ano lang po siya, naguguluhan po siya sa inyong lahat. Pwede po bang magsitabi muna kayong lahat? Ganyan, wag na po ninyo siyang dumugin. Ganyan. So, tayo po mga chaplain, tayo po yung talagang parang magiging ano po doon na makikita niya na itong taon to napaka-concerned sa akin, no, sa lahat. Siya lang yung talagang hindi nagsisisigaw, hindi yung, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan, wag kang tumutong, ay, ayan na, magpapakamatay na si Manong. Yung ganon, di ba po? Yun yung mga sigawan talaga dyan eh. So, ikaw, kung nasa baba ka man o nakaakyat ka na sa taas, sa side niya, kailangan makita niya na concern ka sa kanya at peaceful ka lang. Yan. Zone of safety. Ito naman yung zone of safety natin. Responder must maintain a certain distance from the individual to prevent the possibility of becoming the casualty of the crisis. Yan. Nakaalam na po ba kayo na yung taong pumipigil sa magpapakamatay ay siya pa yung napatay, siya pa yung namatay, siya pa yung nahulog sa bangin o siya pa yung nahulog sa building. Kasi Delikado. Opo, kasi sobrang lapit niya doon sa tao na magsisuicide. Sobrang lapit niya kaya dapat maintain a certain distance. Huwag ka masyadong malapit. You should never be so close to the person that they can grab hold of you, causing you bodily harm. Huwag ka masyadong malapit na kaya niyang abutin yung katawan mo, yung braso mo, yung kamay mo. Kailangan may distance talaga, malayo-layo ka. The distance between you and the person is significant when confronting a suicidal subject with a knife. Yan. So yung magsisuicide na may dalang kutsilyo, may dala nga siyang kutsilyo, kaya dapat huwag kang lumapit sa kanya masyado. Huwag mo siyang kasi magagalit siya sa iyo, pipigilan mo kasi siya na magpakamatay. Pipigilan mo siya na saksakin niya yung sarili niya. Pipigilan mo siya na laslasin niya yung lalamunan niya o yung tao na hawak-hawak niya, yung kanyang hostage or whatever. So, dapat mas malayo ka sa kanya kasi it's either ikaw yung hihilahin niya, sasaksakin ka niya, isasama ka niya sa kamatayan niya. 'Di ba? So never be so close to the person. Kailangan ano lang, ingat ka lang or either na pinigilan mo siya, hindi nga siya nakatalon kasi hinila mo siya, pero ikaw naman yung naitulak, ikaw yung namatay, 'di ba? Ang laking sacrifice na ikaw yung namatay instead of him dahil nga ay mali yung iyong approach sa kanya, 'di ba? Parang yung sa Bible po na nakalagay na um, uh, may reward or blessed is the man na namatay nang dahil sa pagliligtas na iyong kapwa, 'di ba? So blessed ka, pero hindi yun yung dapat maging pattern. Hindi dapat yun yung maging cause ng iyong kamatayan kung alam mo lang papaano i-approach yung suicidal person. Yan. If a police officer is confronted by someone with a screwdriver, it may in many cases the officer will shoot the suspect in self-defense. While a screwdriver may appear to be less lethal weapon, it can quickly plunge into the victim and may cause trauma as well as death. So kahit pala screwdriver, matulis yun di ba? Kaya yung mga pulis pala, pagka ganyan na may dalang screwdriver na at magpapakamatay siya o may papatayin siya, ay binabaril na siya agad. It's either sa paa o kung saan, parte ng katawan niya. Kasi
ano po yun? Lethal weapon din pala yun kahit na screwdriver lang. Kahit na kutsilyo lang na maliit. If something as simple as a screwdriver can cause great concern to the responder, then a person with a sharp object such as a knife should be handled with great care. In this scenario, the person may be holding a blade to their throat, or in the case of a hostage situation, to the neck of the hostage. Diba? Kahit blade na maliit lang, anything na pwedeng makapatay, pwedeng makasugat, ay talagang ano po, binabaril na agad yan ng mga pulis. So, ano yung papel natin doon, position natin doon, o role natin doon as a chaplain? Hindi naman natin pwedeng sabihin sa mga pulis na huwag niyo pong patayin. Hintayin niyo lang po, ano din yan, bibigay din siya o magbe-bent down din siya. So, hindi natin pwedeng pigilan yung mga pulis kasi nakita nila meron siyang hawak na lethal weapon. So, kahit screwdriver. So, ikaw, kung wala pa yung mga pulis, ikaw yung lumapit sa kanya, nakita mo may screwdriver ka, so, sobrang ingat ka na hindi ka talaga maging close o lumapit talaga sa kanya. It's either itaas mo yung iyong mga kamay at sinabi mo wala kang dala at pwede ba kapatid o pwede ba manong o manang o kuya, ate, tatay, nanay na ibaba mo na lang yung iyong hawak upang makapag-usap po muna tayo. Marami ka pong gustong sabihin sa akin. Marami ka pong pwedeng iiyak sa akin. Andito ako para sa iyo. Pwedeng ibaba mo na lang yung hawak-hawak mo yan. Makakasugat yan sa iyo, sa sarili mo. Yan. Pag sinabi niya, eto nga gusto ko, patayin ko yung sarili ko eh. Sugatan ko yung sarili ko eh. 'Di ba? Pag sinabi naman niya, lumapit ka dito sa akin para alam ko talagang nagkikare ka sa akin, huwag ka po talagang lalapit. Di ba? Unless na ibinaba na niya yung screwdriver at itinapon na niya yung kutsilyo o yung blade. And then sabi mo, sure ka ba po, Manong, na wala ka ng ibang hawak? Kasi ako wala akong ibang hawak. Dapat fair tayong dalawa habang nag-uusap tayo na wala ka dala-dalang hawak na anumang makakamatay sa iyo. Yon. Kasi baka mamaya sa likod ng t-shirt niya o ng pantalon niya, meron pa siyang iba pang hawak na matutulis na bagay na maaari niyang isaksak sa iyo yan o sa sarili niya paglapit mo sa kanya. So, careful lang po tayo. Kahit blade lang, sa mga kapitbahay natin, may nakita tayo na bata na parang nagdadrama-drama na gusto magpakamatay. Kailangan maging aware tayo niya na kunin mo yung blade sa kanya. Wag, akin na yung blade. Wag mo, anong pinaplano mong gawin? Wag mong gawin yan. Yan. Di ba po? Kasi nakakatakot anything na makakapagpadanak ng dugo. Yan. An individual attempting suicide with a firearm is going to be far more challenging to deal with because there is no safe distance by which you can position yourself other than taking cover behind a safety barrier. Approaching a suicidal person with a weapon is usually going to be at the discretion of the responding agency. Other responding personnel may be charged with the task of apprehending the individual to take control of the situation. Yan, ikaw bilang isang chaplain, pag nakita mo na may mga pulis na pwede naman mag-take charge, pwede ka nang umurong kung talagang hindi naman nag-bent down sa iyo yung tao, yung suicidal person. Pwede mo nang ibigay yung pamamahala na yan, yung authority sa mga otoridad, sa mga pulis, sa mga law enforcer. Ngayon, pero ang pinaka-importante, pag nakita mong may baril siya, huwag ka talagang lalapit. Dahil baril yan eh. Kahit saan ka magtago, especially kung wala ka namang pagtataguan, at biglang tinutok sa'yo yung baril, at biglang sa'yo ibinaril yon, wala ka ng chance na mabuhay pa. Or talo ka na dyan. Diba? Kasi baril na yan. Anything na baril or kung ano man yan, parang puputok na yan o may dalang granada, hindi ka dapat lumapit dyan. Kahit na mag-mirror pa sa kanya. Kailangan mag-mirror ka, malayo ka lang. Kailangan tingin ka muna ng safety cover mo. Kung may mga areas diyan na pwede ka bang pagkabiglang tinutok niya yung baril niya sa iyo, makakatakbo ka ba sa likod ng isang safety barrier o sa isang pader? Pero kung wala talaga at baril na yan, hindi ka na kailangan tayo mga chaplain na lumapit pa dyan. Yan.
Approaching a suicidal person with a weapon is usually going to be at the discretion of the responding agency. Mismo yung mga pulis nga po, pag may hawak na granada o baril, ingat na ingat sila. Kaya binabaril na nila talaga, tinatapos na nila, kaysa pa bumaril pa ng ibang mga tao. So tayong chaplains, yun yung pinaka-position lang natin, pinaka-role natin, kung kaya natin kausapin, kung wala siyang baril o wala siyang anumang mga instrument, kung kaya pa natin siya pigilan na tumalon o magpasagasa o tumayo sa gitna ng tren o ng highway, di ba? Unti-unti mo lang siyang tatawagin. Maganda nga yung pagkain sa mga magpapasagasa lang kasi mahihila mo pa siya eh. Pero kung tatalon sa mga building, doon talaga na kailangan talaga ingat ka rin sa pagmi-mirror sa kanya. Yan. It is not likely that you as a chaplain may be asked to assist. Therefore, your role is a ministry of communication, compassion, and presence. Yan, tandaan nyo po yan. No? Yung tatlong yan, minsan po ay kasama yan sa ating board exam. Yan. Ministry of Communication, Compassion, and Presence. Yan lang po yung kaya natin maibigay sa kanya kung talagang napaka-stiff na at toxic na talaga yung mga pangyayari. Yan. Warning sign for suicide. The talk of suicide. Deep obsession about death and dying. Talk about killing oneself. Feeling of hopelessness. So ito po yung mga warning sign ng suicide, no? So meron kang counseling, pinatawag ka, Sir, Ma'am Love, Wenin. Yan, sabihin sa'yo, o Ma'am Amy, meron akong mabigat na problema pero hindi ko na talaga kayang isolve ito. At talagang wala na akong solution pa sa problema to kundi magpakamatay. Di ba ganyan? Kasi the talk of suicide eh. Okay pa sana mag-suicide na lang ako eh. Kasi hindi ko na talaga kaya ito. Tapos iba na yung kanyang boses, iba na yung kanyang mga mata, iba na yung kanyang mga actions, di ba? So deep obsession about death and dying, yung parang naririnig mo siya na sinasabi niya mabuti pang mamatay na lang ako. Mas tahimik pa ako, siguro mananahimik na ako, na mamatay na lang ako. Total, wala namang nagkikare na sa akin talaga. Wala naman akong pamilya o yung pamilya ko naman, layo-layo na kami. Ganyan, di ba? Talk about killing oneself na sabi niya na binabanggit niya na papatayin ko na lang yung mga anak ko kasi wala na kaming pera. Wala naman akong trabaho, iniwan ako ng asawa ko, 'di ba? So may papatayin siya and feeling of hopelessness. Wala na siyang pag-asa. So yun yung mga binabanggit niya sa'yo. Kaya dapat ikaw as chaplain, parang wag mo yan baliwalain kasi nagpaparinig na siya na nais niya magpakamatay. Suicide prevention starts by asking key questions. So naririnig mo na siya, di ba? Kailangan mo siya i-prevent. How are you coping with what has been happening in your life? So nakita mo siya kasi counseling mo siya na sinabi niya parang chaplain, parang mas gusto ko pang mamatay na lang. Sana mamatay na lang ako. Tapos nakikita mo nga siya, nagdo-drawing siya ng mga malulungkot na bagay. Sa mga page niya, puro malulungkot na, di ba? Puro mga post niya, malulungkot. So, kausapin mo siya agad kasi sign yan eh, sign na ng suicide. So, paano mo itong iyong pinagdadaanan ngayon? Paano ka nakakapag-cope up, 'di ba? Yan yung mga questions. I-copy niyo po itong mga questions na to, no? Do you ever feel like just giving up, 'di ba? Yung talaga ba nararamdaman mo na gusto mo na magpakamatay? Talagang ito na yung parang solution mo na mag-give up ka? Are you thinking about dying? Are you thinking about suicide? Are you thinking about hurting yourself? Have you ever thought about suicide before or tried to harm yourself before? Have you thought how or when you will do it? Itong number 7 talaga kasi sinabi na niya, no, nagbanggit na siya, na gusto na niyang mamatay. So para ma-divert mo yung pag-iisip niya, na the more na nagtatanong ka sa kanya, the more niya nare-realize na ba magpapakamatay ba talaga ba ako? Kasi sinasabi mo sa kanya na, naisip mo na ba kung paano mo papatayin yung sarili mo at kailan naman yun? At kailan mo gustong
patayin ang sarili mo? Kailan mo gustong tapusin yung sarili mo? So para mapapaisip siya kasi ito mga questions po ito, parang psychological questions po ito na the more na kinakausap mo siya, the more na tinatanong mo siya tungkol sa pagpapakamatay, mas lalo siyang parang ano siya na naiisip niya na talaga bang gusto ko magpakamatay? Talaga bang ito na yung solusyon ko, di ba? Pag tinanong mo siya, are you thinking about dying? Talaga, iniisip mo ba na mamatay ka na lang, magpakamatay ka? Ganyan, di ba po? Psychological questions na makikita mo yung kanyang reactions kung talagang gusto pala talaga niyang mamatay o talagang firm talaga yung kanyang pag-iisip, yung muka niya, yung mata niya, talagang yung kanyang mata parang mga tiger look talaga na talagang matapang na talagang wala na siya ibang tinitingnan pa sa sarili niya kundi yung mamatay na lang siya. So, additional warning signs pa, talking about suicide, getting the means to take own life, withdrawing from social contact. Yan, ito maiisip mo, bakit itong tao na to, parang ayaw na niya makipag-mingle. Ayaw, hindi na siya lumalabas ng kwarto, ayaw na niyang makipag-usap kahit kanino, hindi na siya sumasabay kumain sa family niya. So, ibig sabihin, meron talaga siyang pinagdadaanan, may iniinda siyang problema. Having mood swings. So, minsan masaya siya, minsan hindi. Minsan palasigaw siya, minsan nagiiyak siya. Minsan nakikipag kwentuhan siya pero iba yung mood niya, di ba? Being preoccupied with death. Yan, so lagi siya nung topic niya death. Feeling trapped of or hopeless. Increasing use of alcohol. Yan, panay na inom niya, panay na nare-realize mo na may problema talaga tong tao na to. Changing normal routine. Kung yung dati, nakikita mo pa siya na kasabay siyang kumakain o lumalabas ng bahay sa ganong araw o nagkatrabaho, ngayon wala na siyang routine. Kung ano-ano na lang ginagawa niya. Nagpapatugtog, nanonood ng TV, kumakain, or nakikipag-away kung kani-kanino. So, nag-change na yung normal routine ng buhay niya. Doing risky or self-destructive things like nakikipagbugbugan o sinusugat-sugatan yung sarili niya, hinihiwa-hiwa niya ng blade, di ba? Giving away belongings, namimigay na ng mga damit niya. O sa iyo na to, Chaplain, o sa iyo na to, ganyan. Alam mo naman na napaka-special sa kanya itong mga gamit na to. Bakit pinamimigay na niya, di ba? Saying goodbye to people, nagpapaalam na and developing personality changes. Yan. Ito po galing sa Mayo Clinic staff, no? Itong additional warning signs. So, ito na pala yung mga nakikita ng mga tao minsan, sign na pala ng suicide to, pero hindi natin napapansin and then mababalitaan lang, nagpakamatay na, 'di ba? Kasi hindi natin nakita mismo tong ang dami-daming mga warning signs na ito. It's either naman na minsan naman may nakakatawa, nakita mo kasi masyado kang aware na baka magpakamatay yung counseling mo, namigay ng mga damit, namigay ng mga bagay, tapos sumulat sa iyo ng goodbye, chaplain, ganyan-ganyan. Akala mo naman magsisuicide na siya, yung pala maglilipat bahay lang, di ba? So, ano lang po tayo din dito, relax lang po tayo, minsan kalma lang tayo, pero sa isip natin, kailangan ililista natin yan. Kaya po, meron din po tayong topic dito, yung taking notes. So, dapat meron tayong maliit na notebook lagi sa tickler sa ating mga bulsa, maliit na notebook sa bag natin, katabi ng ating Bible, kailangan may ballpen tayo. So, kung ayaw natin na makikita ng ating counseling na nililista natin yung kanyang mga ginagawa and attitude niya, pwede natin yan na minsan picturean o kaya i-video natin siya sa reactions niya na hindi din niya napapansin. Or mag-take note ka talaga. Take note ka. Let's say, pasyente mo si Leia. Yan, Leia Madrid. Lagay mo dyan, Leia Madrid. Kamot ng ulo niya. Hindi siya relax habang kausap ko siya. Naggalaw nag-move lagi yung legs niya. Nagsisway or yung kamay niya para siyang nag-chill or yung pagsasalita niya nag-i-stammer siya. Ganon. So, iti-take note mo yan. And then,
iko-compare mo siya rito sa warning signs na baka nga itong taon to, napakabigat kasi ng problema na sinasabi niya sa akin. Baka dumating ang point na mapag-isipan niya talaga na meron siya, na gusto na niya mag-suicide. So, andun yung mga questions, doon mo siya tatanungin doon sa mga questions na binigay ko kanina na pwede mo siyang i-psychological question doon. Yan. How to handle conversation or phone call with a suicidal person. So number 1, listen, no matter how negative the conversation may seem. The fact that it exists is a positive sign. It cry for help. Yan. So may tumawag po sa'yo at sabi niya napakabigat ng problema niya at gusto na niya mamatay. Makinig. Ito ang trabaho nating mga chaplain. Listen, 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 listen. Di ba po? Huwag natin siyang babarahin sa kinukwento niya. Hayaan natin ibuhos niya yung kanang laman ng puso niya. And then, iiyak niya yan. Iiyak siya. The mere fact na tumawag siya sa'yo, ang ibig sabihin lang niyan, gusto niya na meron pang someone na pigilan siya sa kanyang desisyon na magpakamatay. Kasi yung isang tao na gustong magpakamatay, hindi na yan hihingi ng tulong pa. Hindi na yan tatawag pa na, Pastor, Ma'am Richelle, or Pastor Riz, o kung sino pa, di ba? Tulungan mo po ako, napakabigat ng problema ko, gusto ko po magpakamatay, gusto ko po talaga magpakamatay na, at pagod na po ako, hindi ko na kaya. So, tumawag pa siya sa'yo bago siya magpakamatay. Ibig sabihin nun, ay gusto pa niya na merong pipigil sa kanya. Undecided pa siya na mag-suicide. So, pakinggan mo talaga siya. Pakinggan mo siya at ano mo sa kanya na, sige, go on. Magsalita ka lang kung ano talaga yung talagang nararamdaman mo sa mga oras na to. Malayo ka naman kasi phone away kayo. So, number 2, be sympathetic, not judgmental. Patient, calm, and accepting. The caller has done the right thing by getting in touch with another person. So, tama yun. May point na ayaw pa niyang mamatay. Kailangan niya yung tulong ko sa mga oras na to. So, say a little prayer sa Panginoon. Di ba na, Lord, tulungan mo po ako sa mga oras na to. Ano yung pwede kong sabihin sa taong to na punong-puno ng problema na gusto magpakamatay? Tulungan mo po ako, turuan mo po talaga ako, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung sasabihin ko sa kanya para magpakalma sa kanya. Pero pakita mo sa kanya na nagsisimpathize ka sa kanya and don't judge her or him. Wag mo sabihin na, magpapakamatay ka? Ano ka ba? Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Hindi ka natatakot sa Diyos? Alam mo ba na pag nagpakamatay ka, pinatay mo sarili mo, walang kaligtasan yan? So, parang ginajudge mo siya. So, kailangan patient ka lang, calm and accepting. Yan, di ba? Number 3, if the person says, I am very depressed, I cannot go on, ask the question, what goes in your mind right now? Yan. So, pag sinabi niya, Pastor Noel, talagang hindi ko na po talaga kaya. Sobrang depressed na po talaga ako ngayon. Hindi na talaga, wala na akong hindi ko na kayang mabuhay pa, cannot go on anymore, 'di ba? So ang tatanong mo sa kanya, what goes in your mind right now? Ano bang nasa isip mo ngayon sa mga oras na ito, kapatid? Yan, tanungin mo siya kung ano nasa isip niya ngayon. Then number 4, if the answer is suicide, you can add additional questions. So sinabi niya, gusto ko po talaga mag-suicide ngayon. Yan, gusto kong yan. Gusto kong mag-suicide. Yan. So, sasabihin mo sa kanya, have you thought about how you would do it? Napag-isipan mo ba kung paano mo gagawin yan? Ano yung plano? Yan, di plan. Letter B, do you have what you need? Pag sinabi niya, babarilin ko po yung sarili ko. Ganun ba? Bakit meron ka bang baril? Meron ka bang, may magagamit ka ba sa ganyan? Have you thought about when you would do it? Yan. Kailan mo naman balak gawin yan, kapatid? Yan, pinaplano mo yan na magpapakamatay ka, di ba? So, habang kinakausap mo siya, yan, by simply talking about their problems for a length of time with suicidal people, ask the person has taken
any drugs or alcohol. Ikaw ba ay nakainom ngayon o ikaw ba ay may tinake na na gamot? Ganyan. Including prescription medication. If possible, get specific details. Opo, nakainom po ako ngayon. Anong ininom mo? Uminom po ako ng beer. Yan. Ikaw ba ay nag-drugs? Uminom ka ba ng any drugs? Or ano ka ba? Nag-overdose ka ba? Kailangan alam mo yun kasi may tendency na baka habang kausap mo siya sa mga oras na yon ay nakainom na siya ng drugs. Nakapag-overdose na siya at unti-unti nang umi-effect sa kanyang katawan. The most important pain coping resource is the help of a trained mental health professional. A person who feels suicidal should get help and get it sooner rather than later. So let's say malayo ka, yung kausap mo nasa Baguio at ikaw yung tinawagan niya at sinabi niya magsusuicide siya kasi ikaw lang yung tao na alam niya na mapagkakatiwalaan niya, na huling tao na gusto niya makausap, na malaman ng tungkol sa kanya kasi ikaw yung confidant niya. So, at the same time na nakita mo na parang magpapakamatay na siya, na adamant na siya, matigas na siya, firm na siya sa kanyang decision, pwede kang may kausap na ibang tao or nagda-dial ka na rin na iyong cellphone na kumukonta ka dun sa lugar sa Baguio kung meron ka pang ibang kakilala. So, tawag ka na ng 911, hindi ikaw yung kumakausap or either chinachat mo yon or may kausap na misis mo o kaibigan mo o kapatid mo or asawa mo, yung mister mo, na tawagan mo to. Pero wag ka magpapalata sa kausap mo, isusulat mo lang yun sa papel na call 911. Tapos nakalagay doon, magpapakamatay itong kausap ko ngayon. Pero Baguio siya, ang layo niya, hindi ko siya pwedeng i-save. So meron kang dapat connection, no? May mga connection ka. So kung nasa Baguio, chat mo agad si Sir Joven, si Ma'am May. Ma'am May, puntahan mo tong street na to, tong lugar na to, pero careful lang. Kasi ang way na gusto niyang pagpapakamatay ay magbibikti siya or babarilin niya yung sarili niya. Ganyan, di ba? Kasi ang layo mo naman eh. So the most important pain coping resource is the help of a trained mental health professional. Pwede ka tumawag na agad sa mga ambulansya o tawag ka na agad ng mga pulis, di ba? Napuntahan niyo po ito, ano po talaga to, reliable po na itong tao ay magpapakamatay. Kasi let's say, nakainom na ng drugs. Pastor o chaplain, nakainom na po ako ng drugs. Anong drugs? Sinabi niya yung drug. And then, ilan na ininom mo? Nag-overdose po ako at nahihilo na nga po ako ngayon. Actually, tapos napapansin mo na siya habang nagsasalita siya, nag-stammer na siya, hindi na siya makasalita. At kung ito po ay nakabukas yung video, nakikita mo na yung reactions niya, di ba? So, tawag na agad ng professional help. Kasi hindi na natin to matutulungan pa dahil napakalayo natin. When someone becomes suicidal, the person develops tunnel vision. Ano po yung tunnel vision? Yung tunnel vision, yung wala na siyang ibang nakikita pa sa paligid niya, kundi nakatingin na siya doon sa loob ng tunnel na paliit ng paliit ng paliit na hanggang dulo. So madilim na madilim at paliit na ng paliit yung kanya nakikita sa dulo na. So with their attention and focus on the matter before them. Overwhelmed by emotional stress, there is a strong sense that there is no possible outcome but one. So by identifying unusual or extreme behavior in someone who is otherwise calm and cognitive in his or her thought process could be what prevents a fatal outcome. Yan. So, yung po, yung ating kausap, kung mas maganda rin kung personal natin siya kausap, no, face to face, at pumunta siya sa bahay mo at nakipagkwentuhan siya at nabanggit niya na, Pastor, ito na po talaga yung decision ko. Chaplain, ito na po yung decision ko. Hindi ko na kaya. Papatayin ko yung sarili ko at papatayin ko yung aking mga anak, then papatayin ko yung sarili ko. So, kailangan kausapin mo siya ng kausapin para ma-diffuse siya. Kailangan bigyan mo siya ng mga palabasin mo sa kanya yung laman ng puso niya talaga. At ilabas niya sa'yo, umiyak siya sa'yo, and then doon na papasok yung pagiging counselor natin doon sa tao na magsisuicide na yan. Kung siya ay kaharap natin face to face, kung siya ay nagbabanggit ng kanyang malulungkot na
buhay. Hindi natin kasi alam talaga kung sino at kailan may magpapakamatay at kung sino yung magpapakamatay. Minsan nakikita natin napaka-healthy tao, successful na tao. Like dun sa tinirahan namin sa Baguio no nag-camp na 3 days po kami sa Baguio na meron kaming game. Meron kaming tinirahan na malaking mansion sa Baguio na kulay white na bahay na free kami na pinatira doon. Pero hindi namin alam na yung isa palang kwarto dun sa baba na nakalak na hindi namin pwedeng tulugan kasi sabi ng guard doon lang kami matutulog sa second floor and the third floor. And sabi ko, parang gusto ko dito sa first floor na to na kwarto kasi ayoko, nahihirapan ako mag-akyat baba para mababantayan ko yung mga players ko baka may tumatakas at gustong uminom. So sabi ng guard, hindi daw po pwede. Nung nagbukas po ako ng cabinet, ewan ko, curiosity, nabuksan ko yung isang mga cabinet nila doon. May nakita akong old newspaper. At yung old newspaper na doon, naka-feature na isang secretary, successful secretary, napakaganda niya, na nagbikte, nagpakamatay doon sa isang bahay sa Baguio. And then, nakita-kita ko po yung itsura ng front na bahay at sinabi ng gwardiya, ay ma'am, bakit mo po binasa yung dyaryo na yan? Baka matakot ka. Sabi ko, bakit po? Yan po kasi yung kwento ng secretary ng company na nagpakamatay dito sa kwartong ito po sa baba. So nakakatakot po. Sabi ko, yay, kaya pala nakalock tong kwarto na to. So may mumo. Di sabi ko sa guard, may mumo dito. Tapos ano po, no, yung successful siyang secretary, pero nagkaroon siya ng relationship problem. At hindi niya talaga hindi niya nakayanan. Sa isang iglap lang na nabigo siya, nagpakamatay siya, nagbikti siya doon mismo, doon sa transient house na yon na hindi na tinitirahan. So, hindi mo talaga alam kung sino yung magpapakamatay. Pero yung warning signs na binibigay sa atin, yun na yung pwede natin pagbasihan. Yan. So, last, when someone ayan, ay, ano na natin to ulit. Yan. So, never encouragement to look at you for wisdom. Yan. Sabi nga, when men come to you for counsel, point them to the one who reads the motives of every heart. Our work is to humble self and to exalt Christ before the people. Mind, Character, and Personality, Volume 2. Yan. Tayo po mga chaplain, sabi, hindi tayo yung dapat tingalain, hindi tayo yung dapat tingnan, kundi i-point natin yung ating counselee, i-point natin yung ating mga clients, yung ating mga taong lumalapit sa atin, point them to the one who reads the motives of every heart. So, ang pinakakatulong natin, katuwang natin sa ating gawain talaga ay ang Panginoong Hesus lang talaga. So, napakalawak po ng gawain natin bilang chaplain. Maraming tao natitingin sa atin, maraming tao natatawag, lalo pag nakita nila na may tsapa ka na, naka-uniform ka na may chaplain sa likod, naka-jacket ka na may chaplain ka, at ikaw ay nag-iikot-ikot at pinakikilala mo na ikaw ay isang Christian chaplain, maraming lalapit sa iyo talaga. Pero tandaan natin na wag yung tsapa natin at wag yung tayo mismo, yung tingalain o tingnan ng tao o tingnan natin. Kundi yung isang tao na pinakadakila sa lahat na nakakabasa ng mga motibo at nalalaman ng ating mga puso. At yon ay si Kristo lamang. Yan. So, yan lamang po yung ating topic ngayon about chaplaincy. And meron pa po tayong mga karugtong pa tungkol dito, yung gathering data at yung mga iba pa po, yung mga tungkol sa papaano natin sila, yung tungkol sa papaano natin bibigyan ng counsel yung mga death na, yung mga nasa malapit ng mamatay o yung mga talagang may mga taning na sa buhay. So, hindi po talaga basta-basta o ganong kadali yung ating nilalakaran ngayon as chaplain at yung inyong papasukan na bagong ninyong role sa mundong ito as chaplain. Kundi meron pa masigit pa at mas malawak pa at only God can give us the wisdom and understanding kasi hindi naman natin lahat ng bagay alam sagutin.
Hindi pa natin napagdaanan pa yung mga iba pang mga bagay na yan. Pero si Jesus lang magbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan at maggagabay sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin. Yan. So yan lamang po at ano na rin tayo kay Doc Arnel. At kung may mga questions po kayo, pwede na lang po ninyo yan dun sa ating GC. May GC naman po tayo na general studies. Yan. So okay na po ba lahat? Tayo po lahat ay nakapulot ng magandang lesson tungkol sa ating topic. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po. Yan. Okay na po, ma'am. May natutunan po ba kayong lahat? Madami, ma'am. Madami po, ma'am. Madami, Yan. ma'am. Marami salamat, ma'am. Hindi kami nag-ano sa chaplaincy, nag-enroll. Ay, sino po yan na hindi nag-enroll? Wala kaming assignment. Ay, yung mga wala pong assignment, kasi nasagot na natin yung sagot kanina, no? Yung sa quiz. Pero yung assignment po, doon po kayo bumawi sa assignment. Andun po nakapost yon sa ating GC. Yan. Sino po yung may kopya ng ating assignment po? Kindly na lang po na paki-post po dun sa GC natin para dun sa iba pa na hindi pa po nakapag-send ng assignment. Kasi graded po yun. Walang special quiz sa mga naka-absent po. Para saan po? Yung special, special quiz? Special quiz po. Sa absent Oo, kasi. yun na kasi nasagot na po natin kanina. Pero nasagot po ba yung mga, teka, tanong ko po pala kayo. Nasagutan niyo po ba yung true or false? Sino po yung honestly na nakakuha ng sagot lahat na tama? Ma'am, Mag-raise po kayo ng kamay. Ako po, ma'am, Sira niyo ba? True, ma'am. Lahat Hindi true. Ayun, si Ma'am Maria. Nasagutan niya. Tama ka ba lahat, Ma'am Maria? ma'am, nandyan yun sa GC, ma'am. True lahat, ma'am. Opo, Sir Randy, opo. Graded naman po yan. So sa lahat mga nakapagpasa, gigradean ko yan, tsaka yung sa quiz. So yung mga Sir Alberto Delfinado, yung wala po kayo, bawi po kayo yung sa assignment po sa susunod. And pagka nagpa-recitation na lang po ako sa inyo, bonus po na points yan. Sagot po kayo. Yan. Yung mga sinabi ko po na first 5 na makapagpasa doon sa ating nasagot doon sa aking account, may points din po ako na dinagdag doon. Yung sa first 5 na nagpasa doon. Yan. So yan lamang po and andito na po yata si Doc Arnel para sa kanyang lesson po. Sa kanyang subject. Hello, Ma'am Lien. Hello. Good afternoon po. Thank you so much, Ma'am Leia. Thank you po, Prof. Doc Arnel cannot make it po